Gabi ng Misteryo. Maraming revelasyon, paramdam, pagpapakita ng mga kaluluwa at mensahe sa misteryo ng Taal. Partikular na tungkol sa missing sa Bungeros at iba pang biktima ng krimen at kalamidad, karahasan sa naturang lugar. Ating alamin, ating busisin kung ano-ano nga bang nasagap nating enerhiya sa paligid ng Bulkang Taal at sa mismong lawa ng Taal. Ngayong gabi mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Ating sasagutin ang iba't ibang mga katanungan. Ating bubusisin, ating aalamin sa ating mga panauhin ang mga detalye o ano ang kanilang naramdaman, nakita diyan sa lawa ng Taal. Totoo bang sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng missing sa Bungeros? Lakay-rin, nandito tayo ngayon sa lawa ng Taal sa Laurel, Batangas at ngayon ang pangwalong araw sa paghahanap sa mga labi ng mga missing sa Bungero na di umano dito sa lawa ng Taal itinapon. Ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan o si alias Totoy, posibleng umabot pa sa 100 na mga bangkay ang itinapon umano dito sa lawa ng Taal. Gumagala ba at hindi matahimik ang mga kaluluwa ng missing sa Bungeros at iba pang mga biktima ng krimen, karahasan at kalamidad? Alam nyo mga kaibigan, sa pamamagitan po nitong Guardian Diamond Crystal, nag-conduct po ako ng remote viewing doon po sa Taal Lake. Through deep meditation, marami po tayong nakitang mga nilalang na hindi po nakikita ng ibang tao. Pero, meron din po akong nakita, mga kaluluwa po na nandun lang po sa ilalim ng tubig. Makausap, kung meron ng mga kaluluwang gumagala na pwede nating maiugnay sa mga nawawalang sa Bungero. Naroon po ako sa Taal Lake. Ramdam ko po ang kaibang pakiramdam, ang simoy ng hangin, at ang mga kaluluwang animoy humihingi ng tulong. Is talagang napaka-heavy, masakit din sa heart dahil ang kanilang paglisan is hindi po maganda. Masyadong tragic or masyadong morbid ang kanilang experience ng kanilang paglisan. Kaya pala panay sabog ng Taal Vulcan. At sobrang bigat sa pakiramdam. Pero nandun din pakiramdam na lilitaw din ang totoo at marami pa tayong malalaman sa susunod pang mga araw. At may mga kaluluwa pang gumagala related sa mga nawawalang sa Bungero. Ano ang dapat na gawin para matahimik ang kanilang mga kaluluwa? Sila ba ay patuloy na humihingi ng hustisya? Recently, di ba, nagkaroon ng news about the buried bodies doon sa Taal. Well, actually, whether it's true or not, again, the organic material around Taal represent unacknowledged energy. So, this can be the forgotten pain, unresolved history, or unseen trauma. Yung truth, yung suppressed truth, yung katotohanan. Okay? And this is also about the energetic clearing, healing, and yung pagdadalamhati. So, let's consider this as a karmic exhale. Ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo, may mga panauhin tayong inimbitahan na makatulong natin para linawin ang mga detalye tungkol sa lawa ng Taal. Ang mga gumagalabang mga kaluluwa dyan ay hindi lamang itong sinasabing mga missing sa Bungeros o mayroon pang ibang mga kaluluwa na biktima ng iba't ibang uri ng krimen at yung mga hindi inaasahan na biktima ng kalamidad sa pagputok ng Bulkang Taal. Mga guests natin tonight ay mga ghost hunter. Nang tanungin namin kung isa ba siyang bata, bigla namang may nag-response sa aming EMF meter.
Isa ka bang bata? Pumapalo oh. Ha? Sumasabay din? Naglalakad. Ito medyo basag na, wala na yung salamin niya. Base sa aking narinig, ito ay isang bata na pinapauwi ng kanyang magulang. Anytime pwede tayo mahulog dito pag nakasobra yung lakad natin. Malapit na sa Taal Lake yung view rito. Tapos meron sinong may malaking puno ng balete rito, guys. Meron din tayong remote viewers. Meron din po tayong psychic experts at spiritual o astral travelers. Ating alamin sa kanila, ano nga bang kanilang nakita, anong kanilang naramdaman, meron ba silang pakipag-ugnayan sa mga gumagalang kaluluwa. Dito lamang sa DCRH, Gabi na Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH, wala nga absent. See you! Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels, beyond human comprehension. Propulsion system. Mga kamisteryo, ngayon gabing ito pag-usapan natin tungkol sa misteryo ng Taal. Partikular na ang missing sabongeros. Sinasabi sa mga balita na dito raw itinapon ang mga missing sabongero. Yan din ay iniulat sa atin ng ating kasamahan sa DCRH, ang ating DCRH reporter, si RH15, Miss Giselle Ricafort. Lakay rin, nandito tayo ngayon sa lawa ng Taal sa Laurel, Batangas at ngayon ang pangwalong araw sa paghahanap sa mga labi ng mga missing sabongero na di umano dito sa lawa ng Taal itinapon. Ayon sa whistleblower na si Don Patidongan o si alias Totoy, posibleng umabot pa sa 100 na mga bangkay ang itinapon umano dito sa lawa ng Taal. Kahapon, may panibagong mga sako ang narecover ang mga technical diver ng PCG mula sa lawa ng Taal na may laman na mga hinihinalang may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Ang sinasabi ng DOJ, 4 na sako yan, 2 ang naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao pero kinakailangan pang sumalang sa iba yung pagsusuri ng mga eksperto upang malaan meron nga ba yung kaugnayan sa mga missing sabongeros. Lakay, nasaksihan natin mismo ang sunod-sunod na pag-recover sa mga sako na yan mula sa ilalim ng lawa ng Taal. Nakapaninindig balahibo na maski 4 na taon na yung nakararaan, tila may bakas pa ang mga sabongero na naiwan. Kaya't sa bawat paglubog ng araw, mas lumalalim yung katanungan ng mas marami nating mga kababayan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga missing sabongero? Posible pa nga bang makamta ng hustisya ng mga naulila nilang pamilya? O mananatiling misteryo ang kanilang pagkawala kahit ano pang sisid ang gawin ng mga otoridad sa ilalim ng lawa? Magiging multo na nga lang ba ng nakaraan ang pagsigaw ng hustisya ng kani-kanilang mga kamag-anakan? O may pag-asa pa na ang tila tahimik na lawa ng Taal bubulabugin din ng katotohanan? Para sa Gabi ng Misteryo, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pag-usad ng araw ng paghahanap sa sinasabing mga marahil ay mga labi o bangkay na mga missing sabongeros, may mga nakukuhang mga sako-sako ng mga buto o kalansay at ito'y kailangan pang dumaan sa masusing pagsusuri ng mga otoridad. Ito na nga ba, makikita ba rito mga buto nitong mga bangkay ng missing sabongeros o
o mga buto ng iba pang mga namatay dyan sa lawa ng Taal. Sa ating pag-usad ng ating diskusyon ngayong gabing ito, mga kaibigan, we will try to ask some help sa ating mga kaibigan sa larangan ng metaphysical. Meron ba silang nakitang gumagalang kaluluwa dyan sa lawa ng Taal? Ito nga ba'y mga kaluluwa ng mga missing sa Bungeros? O mga kaluluwa ng matagal nang namatay dyan sa naturang lugar, namatay sa kalamidad sa pagputok ng bulkan? O kaya'y iba pang karahasan na matagal na silang nakalimutan ng panahon sa pag-usad ng panahon? Ano ang kanilang nararamdaman? Meron ba silang hinihinging tulong? Meron ba silang isinisigaw na hustisya? Tungkol sa mga kaluluwa ng sabungero na di umano ay gumagala sa lawa ng Taal. Magkakaroon po tayo ng gamutan. Sali po kayo para makatulong sa inyong pamilya at sa lahat ng mga kaluluwa na nakapaligid sa atin. Magkita-kita po tayo. Pag-uusapan natin dito ay tungkol sa kababalaghan sa Taal Lake. Kaya huwag kayong mawawala. Kita-kits! At mapapanood nyo ito sa lahat ng DZRH platform at tatalakayin natin dun kung ano ba talagang mga kababalaghan sa Taal Lake. Kung totoo ba ang mga paranormal sa mga pinupuntahan nating mga abandoned places. So, kita-kits guys! I-discuss natin ang misteryo sa Taal Lake, alamin ang kababalaghan. Yati pag-usapan ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH, walang a-absent. See you! Gabi ng Misteryo.